Taguluan sa tunga-tungang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa Miso Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mobalita, moalagad ug mulingaw. Ang Miso Radio adunay gikusgon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kini nga programa binayran kung unsang mga pulong, tupiko o isgutanan nini nga ilang ipagawa sa kahanginan. Walay labot kini nga istasyon ug ang tigdumala nini. Daghang salamat. Padayon Taguluan. Programa sa kahanginan kauban ang atong inahan sa lungsod Taguluan. Mayor Attorney Nadia B. Imano Ilipe ug tibok miyembro sa Sangguniang Bayan alang sa pagpaabot sa programa og kalabuan. Padayon Taguluan. Marasigong adlaw Misamis Oriental ug sa mga suking tigpaminaw sa Miss O Radio 87.5 mualagad mubalita mualagad mulingaw. Ani na pud kita sa atong lain nga higayon sa atong programa nga mga padayon Taguluan kundiin maghisgot sa mga kalambuan o updates sa atong lungsod ning lalawigan sa Misamis Oriental. Kini ang inyong makauban sa kahanginan kapadayon MJ Aranilla og kini si Arcito Rayos aron maghisgot kung sabay angay mahibalan sa atong mga kapadayon. Karong adlaw Martes, Setyembre 2, 2025 o atong makauban karon ang atong mga personahe gikan sa St. Paul Hospital. Pat sa dili pa nato pagasugdan atong mga pangutana nga giandam para kanila mga kapadayon ato sa pagpanimbaya sa mga personahe sa istasyon sa Miss o Radio ilabi na sa atong station manager Attorney June Cubillo ug sa atong mga technical manager karon nga nag-assist ato ug ato sa pagpanimbaya sa atong mga lideres nga kanunay gasuporta alang makahatag ug kaayuhan kanatong tanan labi na sa atong Deputy Speaker Congressman Bambi Imano ug sa atong number 1 City Councilor sa Dakbayan sa Cagayan de Oro Kagawad EV Imano ug sa atong inahan sa lungsod sa Taguluan Mayor Attorney Nadia B. Imano Ilipe. og pagpanimbaya usab no sa atong mga kauban da sa buhatan sa Sangguniang Bayan member gipanguluhan ni Vice Mayor Rolando Sino, Kagawad Mika Nabong Sultan, Kagawad Chigi Cosinco, Kagawad Robinson Sabio, Kagawad Kim Agustiro, Kagawad Hani Imano Dunya, Kagawad Armando Pumar, Kagawad Doc Bobby Factura og Kagawad Galmer Taban. Og pagpanimbaya usab sa ato ang EBC President Kapitan Elmo Ragandang og sa ato ang SK Federated President SK Chairman Mary Kate Valdewisa Temple. Og labi na usab sa ato mga kapitanes sa nagkalinlain nga barangay kauban sa ilang mga opisyalis og sa ilang tagsa-tagsa kasangguniang kabataan council. No, mayong pagpanimbaya diha kay Kapitan Prince Omar Imano diha sa may barangay Poblasyon, Kapitan Rafael Ipaing Vidal diha sa may barangay Natumulan, Kapitan Edgar Prison diha sa may barangay Sugbungkugon, Kapitan Mario Bulanyo diha sa may barangay Kasinglot, Kapitan Maribel Jing Casinyo diha sa may barangay Gracia, og Kapitan Elmo Ragandang sa may barangay Santa Ana, sa barangay Rosario, mayong pagpanimbaya di kanimo Kapitan Melchor Ake Canuto, sa may barangay Baluarte, Kapitan Ramon Pagara, Kapitan Jan Bagani Casinyo di sa may barangay Santa Cruz, og Kapitan Chuna Kusin di sa may barangay Mohon. Og syempre kapalayan RC na pagpanimbaya o pagpanimbaya ang atong municipal consultant din sa lungsod sa Taguluan. Hello Ma'am Dayen. And also sa St. Paul Hospital at the same time ang atong DHAT President Dr. Ben Johnson Villanueva, Chief of Hospital, sa atong Taguluan Community College Faculty and Staff, Department of Interior and Local Government Unit Taguluan, Ms. Michelle A. Espedido, Municipal Local Government Operations Officer, sa atong Taguluan Municipal Police Station, may udto Ma'am and Sir,
Bureau of Fire Protection Taguluan, pinanguluhan ni Senior Inspector Bernil D. Hapitan sa Philippine Coast Guard Taguluan Substation, sa Bureau of Jail Management and Penology kay BGMP, Jail Inspector Joel Tan, Commanding Officer 28th Infantry Battalion Philippine Army, pinanguluhan ni Lieutenant Colonel Ronaldo Ferrer, Taguluan Waterworks Head Mr. Jose S. Factura Jr. ug syempre sa Tumakora Paroko sa Maatag Simbahan, Santa Maria de la Candelaria Parish Church, Reverend Father Rufino Kabatingan and Reverend Father Richard Micolob, Santa Ana Parish Priest Reverend Father Max V. Ceballos, IFI President Reverend Father Jejet Valieza, Born Again Christian Reverend Father Tammy Roy N. Estrella ug syempre sa atong mga kaigsuunang Muslim, pinanguluhan ni Muslim President Abdul Kader M. Muhammad. Og syempre po no, dili po nato limta ng pagpanimbaya sa mga nagselebrar silang adlaw nga natawhan karong adlaw no. Happy birthday kaninyo diha. Og syempre po kay Jimboy Hayuma nga nagselebrar sa iyang adlaw nga natawhan karong adlaw. Happy birthday. Og syempre po no, ang mga nagsaulog sa mga kapistahan karon sa mga klase-klase nga nagkalinlain nga mga lugar, og syempre ang ilang araw maayong pesta og maayong pagsaulog diha kaninyo. Og syempre sabno ang sa mga atong mananaway diha sa to ang mga suking tigpaminaw diha sa atong radio station, palihog like, follow and share sa to ang official Facebook page sa Miss O Radio og syempre pod sa to ang Municipal Information Office. Okay, mga kapatid, akong gisubay kaganina no nga ubay-ubay gayod ang atong hisgutanan o mga gipang andam nga pangutana para sa atong bisita karon nga inyo makauban sa kahanginan. Syempre napod tay mga watchers dira sa atong Facebook Live no, especially po sa imong official account pod Kapadayon R. So, ma'am, mayong buntag, mayong udto kay mayong udto naman di ay karon, so meaning ting pa ni udto na pwede ba ninyo mapaila-ila inyo kagalingon before nato i-saysay ang mga angay nilang manghibalan. Okay, mayong udto sa tanan nga nagpaminaw karon sa Miss O Radio. Ako di ay si Rowena Vita Bios, HEPO designate certified mental advocate and supervising nurse sa War Department. Mayong hapon sa tanan. Ako si Gypsy Dagandan, Chief Pharmacist diha sa St. Paul Hospital. Okay, ma'am. So, naila na gyud sa ato mga kapadayon atong guest karon Kapadayon R. So, first question, ma'am, para pod ang atong atmosphere no, dili kayo awkward kay this is your first time, ma'am, di ba? Pero si Ma'am Weng is grabe na gyud kayo kasuki diri sa Miss O Radio. So kumusta man mo, ma'am? Kumusta man ang inyong pagpangalaga dira sa St. Paul Hospital? Okay, rami so far si St. Paul Hospital is doing well. Padayon gihapon mi sa among pagserbisyo sa katawhan, especially karon nga bulan. We are joining the Department of Health in celebrating Generic Awareness Month of Patient Safety Day. Among focus karon is to educate our community na generics are safe and effective, and at the same time to remind everyone about proper use of medicines to prevent antimicrobial resistance. Bisan sa mga challenges, we remain committed to provide quality, affordable, and safe nga healthcare. Yes. So ma-assure gid ato mga katawhan Kapadayon Ars no nga ang atong St. Paul Hospital or atong balay tambalanan kanunay gahatag og tiunay nga pagpanerbisyo dinha sa mga katawhan nga mudangop sa ilang maong hospital. Yes, sakto gid ka Kapadayon MJ ana no. So para sa tong ikaduha nga pangutana mga ma'am no, karong umaabot nga Setyembre 17, 2025
isilibrar ang World Patient Safety Day. Unsa ang angay mahibal-an sa katawhan kabahin niini, ma'am? Good afternoon, Sir AJ, no? And Ma'am MJ, IRR. Sir R. Sir RR. So, ang World Patient Day, usa ka ni ka-international nga adlaw, no? Gipahitungod ni, aron mahatagan og pagtagad, ang kahinungdanon sa luwas ug hapsay nga serbisyo sa medikal. Kini pod usa ka panawagan nga magkahiusa kitang tanan para malikayan ang aksidente ug kalapasan nga mahimong makadaot sa atong pasyente. So every every September 17. So tanan all over the world nag-celebrate gud og World Patient Day. So araw gyud na sa atong mga pasyente ang ilang safety. So kana ba siya nga day, ma'am, is fixed na gina siya every year na sa September 17. Opo. Okay. Pero ang venue ana, ma'am, laylay, di ba? Depende na sa inyong hospital. Pero usually sa amo, di haragid siya sa hospital. So, Sa St. Paul. so speaking of the venue man, asa man kini ipahigay ng World Patient Safety Day o unsa mga nakalatad nga mga aktibidades? So, dihara na siya may tabo sa atong Balay Tambalanan, no? Sa St. Paul Hospital. So, nami mga aktibidad sama sa una, nami awareness, no? Session sa among mga pasyente, watcher, or sa mga staff. Ikaduha, nami patient safety rounds. Maong tumong ana, no? Ang tumong lang yun na mo, ana, mura siya regular check-up every day. Mag-check me para sa safety sa tanang pasyente. Napod isa ana is among watchers class. No, tagaana mo silang mga health talks, safety precautions, no? Kaya ang atong tumong is ang ilang mang kaluwasan. Ug ang ikaupat na mga aktibidad is magsiga ta og orange nga light, no? Sa 6 p.m. sa gabi at the same date, sa 17. So gibali ang mga nakalatad nga aktibidades, ma'am, more on paghatag og batakang kahibalo. So gibali naka-focus ang inyong participants sa mga trabahante pod dira sa maong Balay Tambalanan. Yes, ma'am. Okay, so sa ato sunod nga pangutana kapaden Ars, basin pod na before nimo i-proceed ang next nga question, basin na kay gusto Ma'am, pwede ba na mo mahibalan, ma'am, kung ngano nga sa tanan ko man ang color para anak? Kabalo mo, no? Bisag kami, no, na namuha po binaintriga. So, kana siya gipili sa World Health Organization para i-highlight, no, ang papel sa kaluwasan sa pasyente sa tibuok kalibutan. So, mo na, ang orange pod nga color, pasabot is natay hope, no? Ano siya, ma'am? Ano siya, sir? Color siya sa pagdaom og kalig-on. So, kana siya, no? Kana siya nga color. So, nag-emphasize yun na siya sa safety sa atong patient. Diba? Orange nga color, marag shocking good kayo, no? So, makabantay yun ta. So, nasa ilatanan mo nang gipili yun na siya. O, aside po, na mo ano ipalight sa 6 p.m. sa night, kay nagkahiusang tanan, no? Sa pag-celebrate, ang tumong lang yun is, ang ilang tumong is ang kaluwasan sa pasyente nga mahimo siyang isa siya prioridad. Ug tagahan gyud siya og value, no, ang safety sa atong pasyente. Mo nang tumong mo nang napuntay like pag 6 p.m. sa night sa September 17. So grabe gyud di ay kayo ka team kapaden Ars ang meaning or ang simbolo sa color na orange. Busa pod ay kapaden MJ nga usa ang color orange sa ilang gigamit isip simbolo sa patient safety tungod kay nagsimbolo kini sa paglaom, no, ma'am. Sa among pangutana pod, ma'am, pwede ba nimo masaysay kung unsa ang tema karong tuiga, no, ug unsa ang mensahe nga ginapaabot niini? Sir RJ, no, ang kada tuig lain-lain og tema, so napoy slogan. So karong 2025, ang patient safety nga theme is ano siya, safe care for every newborn and every child. So ang mensahe ani is kanilang gyud siya nga ang mga bata ug bag-ong natawo na ay katungod, no? Na ay katungod sa luwas og kalidad nga pag-atiman. Kini panawagan sa tanang health workers og komunidad nga magtinabangay, no? Magtinabangay gyud ta aron malikayan ang mga insidente nga makadaot sa atong kabataan. So karon nag-focus sila sa newborn and children, mga bata. Labi na
sakto sad ma'am no labi na gid nga kanang bago pa nga gipanganak no. Yes, So, grabe kayo kailangan ka-sensitive. kailangan gid nato Correct. ampingan kapadayon MJ. Kailangan pa siya Dungang i-boost ang immune attention, system. oh. Yeah. That's why grabe pod kaayo ang core values yun or core objectives na ani. So speaking of core objectives sa aning pag-obserbar sa World Patient Safety Day, ma'am, unsa may mga core objectives ni ini? So, karon ang core objectives for 2025, una gyud is naa diha ang pagpalig-on sa kasayuran no sa mga pasyente o sa among mga staff. Ikaduha namong objective karon is pagmugna og lig-on nga sistema para sa akayuhan sa pasyente. Og ikatulo, ang kolaborasyon no sa gobyerno, ospital ug komunidad. Ug ang ikaupat, paghatag o pagtagad sa kahimtang sa mga bata o sa mga bag-ong na tao nga mga pasyente. So mo na ilang core. Ang ato lang yun is panawagan ni Setanan. Mensahe is kana bang magtinabangay tatanan in one goal, safety karon sa newborn o sa mga children. Yes, sakto po si ma'am no kung adunay panaghiusa, adunay kalambuan. So ang atong pagpahigayon sa World Patient Safety Day is more on pagpahatag og batakang kahibalo, pagbugna sa maayong sistema, hilabi na nga grabe po ng mga serbisyo nga gipanghatag ninyo dira, pag hiniusang pagserbisyo, syempre importante gyud kayo ang collaboration. And then at last is syempre paghatag ug pagtagad gyud sa atong mga bata. Sila gyud ang gibali main core objectives ni aning pagpahigayon nato sa World Patient Safety Day. So ang sunod na mo nga pangutana ma'am is unsaon man pagpalig-on sa role sa mga parents o caregivers sa patient safety. Ma'am, dako kayo ang role no sa mga nag-atiman no like parents. Dako gid ilang role. Usaan na is tagaan na to sila og sakto no. Gusto klaro nga komunikasyon. So dapat open ang communication between team members ug ang pasyente. Partner manggod nato sila. Dili kay kita lang. So para mas maayo no, maayo ang outcome, malikayan jud nato ang mga harmful so dapat partner ang tigbantay ug ang health workers. Mo na og isa pa, dili sila mahadlok, ma'am. Kanang mga ginikanan or kanang nagbantay no, kanang nagbantay sa pasyente. Pangutan-on nila, dili sila maulaw mangutana. Kay ilang man ang katungod, no? Unsa ilang sakit, unsa ang tambal, unsay angay nilang buhaton. Plus, isa pa gyud isa nga atong ipano ang ilang role. Pagpalig-on, i-encourage nato sila. Tagaan nato sila og oportunidad sa pag voice out bitaw sa ilang mga kabalaka. Mabalaka bitaw tanong, unsa na kani akong anak? Tama ka ha ang gihatag? So mga inana ba? So ato na silang encourage. Then dapat na ay respeto og ang good between no sa health workers ug sa kanang nagbantay. Dapat mag-create isa ka relationship no, partnership. Kay dili siya mahimo kung ako lang no as a healthcare worker. Kinang nako kay kung naman gud sila dugang kahibalo, makatabang manggod sila, no? Di ba? Ma'am, likaya na mo dapat. So magtinabangay ta para maayo ang outcome, ang safety sa bata. So ginabutang yun siya nga kapatid Ars nga two-way process kay it is between collaboration sa parent at the same time ang caregiver. Communication po, yes, communication po. Dapat siya open. Di gud maulaw ma'am katungod nato na tanan. Yes. Nga mangutana gud ta dili ta maghilom. Kay kun di ta mangutana kanang mga doctor and health workers mo base ra man sa kamo manggod ang hingtungdan. So wala lang mo nagpakabana, di harapod tama ng inyong So dapat open mo. So dapat open ang communication, dili maulaw. Tagaan na tog oportunidad na ang mga kanang mga pasyente. Lagi sad ma'am kay namang gid say uban di ba nga mga gabantay nga maulaw sila og pangutana kung unsa ang status. So kinahanglan pod nga kanang mo voice out pod unsa ang naa sa yang sulod, unsa yang gusto nga maipangutana aron pod nga maliwanagan pod. Correct. Yes, which is good to know, good kay gina-encourage, good ka para yun ours. Especially po nga, ang uban yung parents, hisitan sila, grabe na kailang doubt, grabe na sila mag-overthink. Daghan na sila gipanghuna-huna. Yes, pero tungkol silang kaulaw po, di sila kapangutana. That's why it's important good to encourage, which is good to know, good kaayong ato sa mga workers dira sa St. Paul is gina-encourage yun ato mga pasyente, especially ito mga ilang mga parents nga, dili good kanabitang hesitant to ask questions, especially sa ilang mga gusto i-raise na concerns. Tinood, ma'am. So,
speaking of sa inyong kuan pod ma'am no kanin sa World Patient Safety Day, unsa ka importante nga immobilize ang gobyerno, health organizations o civil society sa celebration, especially nga imong na-mention po nga importante gid kayo ang collaboration. Ma'am, kung magtinabangay lang bitaw ta, no? Ang hospital, ang atong gobyerno, ang atong komunidad, no? Mas mapaligon pa nato ang mga programa, no? And daghan ta masiguro, daghan ta maabot og daghan ta matabangan. Ang kolaborasyon or ang coordination ug ang suporta gikan sa matag sektor, ma'am, no, mao ang yawi sa kalawasan. So dapat isa gyud ta as a team. Kana, ma'am. Yes, so no importante gyud I mean na-mention pud ba yan ni ma'am kaganina no sa ilang objectives nga apil kung gibalik ko sa pillars paupat ka buka pillars ang ilang gi-focus which is nagyud dara ang collaboration. Tinuod Good. yun na, ma'am. Kay sa pinaagi ada sa panaghiusa aduna gyoy sa imo panggiingon ma'am nga aduna gyoy kadaugan o kaluwasan no sa matag usa. Murag seryoso ra kay ta kapanen MJ no. Syempre, kani pud ba yan nga topic yun kapanen ours is grabe pud ni siya nga tabang bayad. Ako kani siya tabang and especially nga angay pud ni mahibal-an sa ato mga kapadayon ko. Unsa ba kay wala basig wala sa kalusan na ning World Patient Safety Day ana ba. So at least karon natagaan nato sila og batakang kahibalo, nasa tay awareness no. Kay apil pud ba sila no maghatag pud og awareness. Isa na. Yes, apil sa ilang pillars, kumbaga, sa ilang pagpahigayon niini nga kalihukan. So karon ang ato pong mga watchers dira basi pud gusto nila na sila mga pangutana related sa atong topic, at least pud matubag din karon sa atong mga kauban or sa atong mga bisita karon sa kauban sa kahanginan. So but before we proceed to our next question, basi gusto mo namo ipanimbaya pud ma'am mga kauban ba ninyo sa trabaho, yung mga ka-office mates, yung pamilya, yung friends or yung bana or lovers ana. Bibitaw ano lang mi kang Doc Ben Villanueva, asa man siya mag-hi lang mi good afternoon sa mong kauban nga naminaw karon sa St. Paul Hospital. Hinaut na sila makutaan makuha ani no pinaagi ani karon mong gibuhat karon. So thank you kayo pod sa iyo paggahin gyud kayo ma'am sa iyong oras diri no kay at least grabe kani siya ka beneficial gyud kay at least sa inyo ha aware pod sila kung unsa pod ka aktibo ang St. Paul Hospital so sama niini nga makalihukan. Then kami pod like natagaan pod mi ninyo batakang kahibalo kung sa may background aning World Patient Safety Day especially nga murag wasad kay mi ingon nga na-focus ata sa mga patient, no? yes dali inani nga makalihukan. Orange. Oo, which is same gyud na question ma'am nganong orange ang simbolo sa like ngano kana nga color na the reason behind that nga which is grabe kayo ka deep ang meaning. So ikaw ka pa rin Ars. Okay, so time check sa tang atong oras alas 12:26 og ubay-ubay pod ang gusto magpa-shout out dari no. Ato sa silang hatagan og pagtagad. Shout out dia kay Hari Ragandang dia sa may Barangay Muhon, kay Rochelle Indiape, Virginia Palaran, kay Ma'am Cristel Idwabi, napadiri si Jinlab Kipkipan, mayong pagpanimbaya diya kaninyo, mayong pagpanikay sikay sa kaudtuhon, o kinsa pa ba ni diri so basta ikaw diha kapaden MJ basig napay ka pa shout out po diha sa imuha. Syempre ato sa pagpanimbaya no or pa shout out sa ato mga suking tigpaminar o suking tiglantaw sa atong official Facebook page sa Miss O Radio 87.5 FM ilabi na si Ma'am Ashley Purple. So shout out Ma'am Ashley sa paglantaw karon sa atong programa. O from Ma'am Silene Maglasang watching from Sambulawan, El Salvador City. So hi ma'am, ayong udto kanimo din ha, labi na si mga pamilya. And also Kapadayon Christian Imano, happy Burmans mga kapadayon. Sige, remind yun ta ni Kapadayon Christian no, nga hapit na yun ang pagsaulog sa Pasko. Labi na nga, grabe itong masinati karon na ulan no, kabugnaw sa panahon. O kapadayon Jane Habinyar, mayong udto sa tanan watching from New York. New York per na ara din siya sa opisina na monitor po sa atong live karon. So sa ato mga 14,000 viewers sa Miss O Radio 87.5 FM mayong udto kaninyong tanan. Og syempre pod ka pa rin MJ no dili sa din ako apakyason ang paghatag og pagpanimbaya diha kay Danica Mindanao, kay Rinan Teo Conpuyos, kay April May Herrera og kay
kakang Sabio Official og kay Lawrence nga ihim kapadayon MJ. Yes, and also limton day nato si Kapadayon Warren. There's the reason nga nung dili si Kapadayon Warren na lingkod karon kay aduna siya importante kaayo nga lakaw. That's why kami ang inyong nakita karon, kami ang inyong nadungog karon mga Kapadayon. Og last na lang gid kapadayon MJ no kay niapas pagid siya. Mayong pagpanimbaya po diha kay Rubilin Hayuma o kay Sansan Galpo Geralde so walay pagmahay. Okay, sunod na sabta nga pangutana kapadayon MJ. Yes, kay wala gyud tay napakyas nga pagpa-shout out no, labi sa to mga suking tig commentors or sa to suking tig paminaw. So para sa napod sa tong lain na pod nga hugna sa atong pangutana na pod ma'am kay syempre ato sa shout out ato mga suking tig paminaw. Importante po na nga mahibalaan po sa katawhan no nga ngano gi-highlight or gi-heighten ang vulnerability sa mga newborns o bata. Tungod ni siya ma'am no, nag-focus sila karon sa newborn og mga bata ma'am kay tungod kay ang mga bata ug ang mga bag-ong na tawo ma'am mo ni silang pinaka-sensitive ug delikado nga grupo. Dayon ang ilang immune system or lawas dili pa gid kaayo lig-on mao nang kinahanglan gid siya og tutukan no, tutukan siya ang kalidad ug ang kaluwasan sa ilang pag-atiman. So mao na siya ang gi-highlight siya ma'am kay very sila masyado sensitive and kaning delikado sila nga group sa age. So extra careful gid ta, extra nga attention ang atong ihatag sa ila. So may follow-up question ma'am, since newborn and children matong focus, in what way pod ang atong mga parents nga mag-extra careful sila sa ilang mga bata, like usabay mga angay nila buhaton, like mga pahapyaw lang kanabitang mga angay nila buhaton in order nga kanabitang ma-avoid ilang anak sa mga sakit, especially nga grabe yun kayo ka-sensitive kay kailangan pa i-boost ang immune system. Kabalo ka ma'am no, ang dako man gid ang role sa ginikanan no, sa safety. Siguro ang isa sa atong buhaton is awareness no, ang mga ginikan tagaan sila og saktong kahibalo kay kung naa sila kahibalo ma'am mutabang man na sila so, sa mga peligro nga angay nga bantayan, so makatabang sila og sulti sa ato nga kita nga mga care workers nato, mga healthcare workers. And also ma'am, another follow-up question, unsa man po atong encouragement po sa atong mga parents no, especially if they kay di ba na topic na lakbay na ato mang nahisgutan ka ganina nga nayuban gyud nga hisitan gyud kaayo. So karon ma'am, it's your time to shine pod gyud nga to encourage them pinaagi sa kahanginan. Unsa ba to mga encouragement para kanila? Siguro ma'am no, ang siguro pag nana sila sa hospital, i-encourage gud nato sila kasi naamang gud sa amo sa St. Paul no, nami ginatawag nga watchers class. So every time o kana kung gaynon sa mga patient safety rounds, isa na sa among tumong no nga amo silang i-encourage, amo silang ipasulti no, oportunidad nga mag voice out sila sa ila. Then dapat ang relasyon sa doktor di pud sila maulaw no, kana man isa hesitant man gyud na sila, pero kung gusto ka og dugang kahibalo, mangutana ka no, mangutana ka sa doktor kay sila man ang tao nga magsulti no, ang tao nga imong dapat duulan. So kana lang siya ma'am, dili sila maulaw og pangutana, mag-voice out sila angay, dapat mabaw-an man gud sa tanan, kana lang gud kay kung maghilom lang ka ma'am no, wala gid ma'am. Kung wala pod kami as kami nga amo na ma'am no, though emotional support na ami, spiritually isa po na sa among gatrabahon, i-encourage dili lang magpakahilom kay kung maghilom ka unsa na lang may tabo no, maghilom ramang ka. Kung kami pod as health worker dili mi mag-encourage sa imo mag-unsa na lang, diba? So dapat two way siya. Yes. So sa ato mga parents no nga gabisita po sa Balay Tambalanan, especially nga na may mga gusto i-raise na concerns, don't be hesitant yun sa pag-raise yung concerns, sa pag-raise yung mga pangutana, especially nga namoy gusto mahibalan or namoy gusto kanabitang mangutana mo kung sabay angay ninyo buhat, especially depende sa case sa inyong mga anak. So again, parents, don't be hesitant, ayaw mo kaulaw pangutana sa itong mga health workers. Okay, so alang sa dugang pa natong hisgutanan ma'am no, pwede ba nimo ipalapad ma'am ang phrase o tagline nga sa bagong Pilipinas bawat buhay ay mahalaga? Mura kog na no tagline no,
So ang ako lang siguro Sir RR no, siguro ang kinabuhi sa tao no, ano gyud siya kanang mahinungdanon. So sa matag kinabuhi, lalaki man siya or babae no, tigulang or bata, ang ato lang yun yung ano is ang importante no, importante og takos nga tagaan sila og hustong serbisyo. Dili lang siya tagline ma'am no, ang ako diya is para kita pod no, dili lang siya usa ka tagline, mao ni siya atong giya aron atong masabtan nga ang usa ka natod para diin ang matag Pilipino is mahalon sila og atong panalipdan. Yes. Muna kung ano sa bagong Pilipinas sa to Sa bagong Pilipinas, bawat bawat buhay ay mahalaga. mahalaga. So No. tagana to silang importansya. So ang pinaka-kuan day kay ani ma'am nga walay pili no diya yes. sa buhatan no, walay pili, bata man, tigulang, tanan kinabuhi ay mahalaga. Yes, as long as you are Tagaan breathing the siya. same air, tigulang, Tagaan gyud siya mapabata. importansya ma'am ha. Oo, Tanan naka-important gyud siya gyud. Especially sa itong mga balay-tambalanan, gyud hatag sila important siya sa ilang mga pasyente. So, nanapuntay lain po nga sa ulog, di ba, karon aside sa World Patient Safety Day, o dili na punta kayo, ma'am. Si ma'am nasan? Yes, dili na punta kayo, ma'am, dagandan. So, dili na punta mag-focus na po sa ikaduha nga kalihukan, or lain na po nga kalihukan diri sa atong balay-tambalanan, which is ang Generics Awareness Month. So, usa bay angay mahibal-an sa katawhan ka ba hiniini nga kalihukan, ma'am? Karon nga bulan sa September, every September, we are joining the Department of Health in celebrating Generic Awareness Month with the theme, Ginhawang Generics, Ramdam ng Bawat Pilipino. Part of our advocacy is to correct misconception about generic medicines. Naadya po'y uban nga mga pasyente, moingon nga, pag barato, dili effective. Pero dili na siya tinuod. Kay ang tanan tambal, ma-generics or branded, moagi gyud na siya sa Food and Drug Administration. Kay ila man ang i-evaluate. Upon evaluating, o once nga ma-approve, pwede na din na siya mabaligya sa mga butika. Maunang kaming mga pharmacist, confident may moingon nga, generics are proven safe, effective, and parihara og quality sa branded medicines. Mahal lang ang branded tungod kay gina-advertise sa mga artista, makita nato sa TV, mao nang mahal sila. Mao jud ni ang tumong sa Generic Awareness Month nga ipaabot sa tanan, dili lang sa lungsod sa Tagulwan, nga they can trust generics. Importante ni siya kay kung musalig ta sa generics, mas accessible ang tambal ug mas madali matambalan ang pasyente. Dili na maabot sa point nga magrabihan sila. Yes, so lagi no, nagita yung mga most common misconceptions when it comes sa mga tambal. Kaya pag may sila generics, yes, makaayo daw kuno siya, pero dili daw diretso effective. Pag branded po daw kuno, diretso daw kuno ka maayo. Mo sa bitaw na ang mga gakadunggan nato kapadal MJ no about ana. Much better daw kuno dito sa mahal. Kay Isa para kailangan. para daw para daw kuno effective. Pero kada de siya is misconception ra di ay na siya makapadayon. So at least karon natagantak o kanang kahibalo kung sa magud ka importante ang Generics Awareness Month. Hilabi na pod nga ang purpose ni is to para bitaw na accessible nga tambal pod or para dito pod maayo ang ato mga pasyente nga angay bitaw mag-inom sa maong tambal. So, especially when we talk about pod accessible or barato pod nga tambal, ma'am, unsa ka importante sa katawhan nga na sila accessible o barato nga tambal o unsa may mga lakang para mas mapauswag pa kini? Importante jud kaayo ang accessible ang tambal. Dako kayo siya impact sa well-being sa patient, labaw na sa family, kay dili na sila ma-stress mangita og kwarta pangpalit sa tambal. Dili na madugay ang pasyente sa pag-inom kay mangita palagi or makaskip sa pag-inom or paghunong sa pag-inom tungod kay mahal. Usa sa among laka nga gibuhat sa St. Paul Hospital kay ang information drive sama niini sa among pagkighinabit sa inyo ha, kapadayon MJ o kapadayon Ars. Through this program, mas layo ang naabtan
ani amo ang generic awareness campaign sa St. Paul Hospital kay Whole Misamis Oriental ang nakapaminaw sa atoa. Naasad mi information drive nga gipahigayon sulod sa St. Paul Hospital nga kami mga pharmacist pwede mi mag-counsel sa patient unsaon pag-inom sa ilang tambal o gahatag pod mig flyers aron mabasa-basa sa mga pasyente while waiting sa ilang mga results o kana pong paghulat nila sa mga doctors. Karong September 18 nami health talks truths about generics among mga participants ani nga kalihukan ang atong mga pregnant women. Layon nga mas ma-educate sila bahin sa generics nga tambal. Tungod kay kami sa St. Paul Hospital, nagatuo nga affordable generics plus patient education will result sa mas safe and effective nga treatment. Lagi ma'am no, kay ang uban no, ang may tabo pagod sa uban ma'am, if ever nga diya magpalit sila branded nga tambal, imbis ang goal ninyo is continuous bitaw siya nga makainom sa tambal para maayo, tungod kay mahal ang tambal nga gipalit na undangan. That's why importante kayo ning mga generics pod no, kay para kanang beneficial magud kayo siya kapaden hours, kay aside sa accessible barato pod. Labi na yes kapaden MJ no, labi na gid sa mga katawhan sab nga kana bitawng walay igong kwarta nga ikapalit no. Tapos ang uban pa gyud kapaden hours is na maintenance. So importante kayo gid nga napod nga mas dapat ang mindset sa tao kana masaligan nila ang generics nga mga tambal, kay napod tay another misconception nga basta generics di siya masalin dito sa branded, pero wrong gid kaayo di ay grabe gid kay siya nga misconception gid ay kapaden hours. Lagi kay sama pa sa gi-explain ni Ma'am Kagaina nga tanan mga tambal giagi gyud sa process no, dili man pud na siya ibaligya gyud kung wala pa na approve, di ba ma'am? Yes. So to conclude, kita gyud mga kapanis makasalig gyud ta sa generics nga mga tambal. Okay. So sa atong sunod nga pangutana kapaden R. Karon ma'am, kumusta man ang suporta sa lokal nga pagagamhanan sa Taguluan para mas mapalambo pa ang isgutanang medikal no nga hilabi na nga nakalatid kini sa 8 pillars ni Mayor Nadia nga mao ang equitable health. We really appreciate the support sa local government of Taguluan, labi na sa equitable health nga usa sa pillar ni Mayor Attorney Nadia Emano Ilipe. Through this program, mas daghan ang naka-access sa services o information about proper medication use. Nakatabang pod sila sa pag-strengthen sa advocacy sa generics o sa campaign against antimicrobial resistance. Maunang masayon ang collaboration to promote both affordable medicines and patient safety. So makita gyud nato no, si Mayor Nadia dagan kay siya naka-focus nga mga kanabitang pillars niya, pero kana gyud siya gihatagan gyud niya og kanang patas nga atensyon, di ba kapaden so gitagaan po niya gyud og kanabitang kanang patas pod nga kanabitang pagtagad gibali sa tanan niya nga mga pillars. Especially pod niining atong hisgutanan nga panglawas ang atong equitable health. So kapaning kamot si Mayor Nadia no nga tanan kaning yang 8 nga pillars or 8 pillars mga kapadan kanunay gapaning kamot si Mayor Nadia niini nga tanan gyud niya nga matagaan o kanung tiunay nga serbisyo. But that's why kita makasalig ta nga sa matad sa equitable health, sa education, sa economy, kana tanan matagaan yun o pagtagad ni Mayor kasya kanunay gapaning kamot kauban po nato mga lideres din ha, especially sa atong buhatan sa Sangguniang Bayan pinanguluhan ni Vice Mayor Rolando Seno. So sa atong sunod nga pangutana, ma'am, usa man ang inyong mga panghinaot, usa yung tagsa-tagsa nga panghinaot sa atong mga katawhan para mas mapalawad pa ang serbisyong panglawas hilabi na siyang buhatan sa St. Paul. So magunat ta kay Ma'am Dagandan. Among panghinaot lang no sa atong mga katawhan nga unta mas open sa paggamit sa generics, dili lang nato i-close sa branded kay lagi walaon na unta nato ang misconception. Ug unta ang simple steps like taking medicines on time, finishing antibiotics para malikayan ang antimicrobial resistance kay isang antimicrobial resistance sa hinungdan ay global threat na siya actually, kay naay mga cases nga nangamatay ang mga pasyente tungod kay wala nay tambal nga mo effect sa ila. Mo nang dapat sad kay pagka November na sad pohon
naapod ang antimicrobial awareness gihapon na siya. So how about you, Ma'am Rowena? Ma'am Usa po na Rowena. itong panghinaot man sa katauhan. Okay. Ang among panghinaot nga magpadayon kami nga mahimong kasaligan, no? Og kaduulan sa katawhan sa Taguluan og sa silingan nga lungsod. Ampo kami nga magmalampuso ng among mga programa para daghan pod kami matabangan. So sa atong last pod nga pangutana, kapadayon Ars, usa man pod yung tagsa-tagsa nga mensahe sa katauhan nga kanunay gyud gasalig sa inyong tiunay nga serbisyo din na sa St. Paul Hospital, labi na pod nga atong mga lideres gyud is kanunay ga suporta para makahatag og kaayuhan para kanila. Una, kinsay mag-una sila? Si Ma'am Sige, Yapon, sige, si Ma'am Ma'am Dalandan. Una sa tanan, daghan kaayong salamat sa katauhan sa inyong pagsalig. Among promise sa St. Paul Hospital under the leadership of Dr. Ben Johnson Villanueva is to continue serving you with quality, safe, and affordable healthcare. We also thank our leaders that support us, ilabi na sa atong amahan sa distrito, Congressman Bambi Imano, o sa atong inahan sa lungsod, si Mayor Attorney Nadia Imano Ilipe, kauban sa Sangguniang Bayan member, Vice Mayor Rolando Seno, o sa uban mga opisyalis sa Taguluan. Salamat kaayo sa inyong pagsuporta sa amoa sa St. Paul Hospital. Yes. How about you, Ma'am? Ako na lang yun, no? So, ang mensahe nako sa tanan, no? So, isa lang yun. So, daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pagsuporta o pagsalig. Kami naningkamot nga ang inyong pagsalig matubag pinaagi sa tinuod og matinud-anong serbisyo. Sa gikaingon, sa St. Paul Hospital, ang inyong kahimsog mao ang among misyon. Yes, so daghan kayong salamat kay Ma'am Gypsy and also Ma'am Rowena sa iyong paggahin sa iyong oras para pod nga makahatag tagbatakang kahibalo sa atong mga kapadayon, nilabi na po sa atong masuking tigpaminaw o suking tiglantaw. So kapadayon hours, time check is Alas 12:45 na, no? So, udto-udto na gyud or udto na gyud, no? Kapadayon MJ. Before ta mo proceed, no, basig na kay mga nag-shoutout sa imuha. Wala ko nag-live kapadayon hours, pero sa atong official Facebook page sa Miss O Radio, shout out kay Ma'am Jam Falcon Ilio, pa shout out from Medical Records, so dire din siya sa St. Paul Hospital, and also shout out Flong maayong udto, hi Ma'am, maayong udto, and also to Ma'am Dolores Dagangon dira sa Sangguniang Bayan, mayong udto ante, and also kay Ma'am Fritz Don. Nag-comment si Ma'am Fritz Don. Tas po to yang murag pa shout out to niya, dagan kay to siya pa shout out kapadayon hours sa basahon ang inyang kuan. Happy Tuesday mga kapadayon, pa shout out naman watching from St. Paul Hospital Taguluan, Miss Or. Di pa na ako makatuplok ang dagan-dagan ni siya. Dagan-dagan ang iyang mga pa-shout out. So, kaubanan ni nila, ma'am. Taas niyang comment. Dili lang kay na ako maklaro. Nara, Happy Tuesday mga kapadayon, pa-shout out naman. Watching from St. Paul Hospital, Medical Social Works Department. So, hello Ma'am Fritz Don. Thank you sa paglantog, pagsuporta sa atong live karong adlaw. So, hapit na mahuman na tong oras mga kapadayon, pero maghatag sa miog dugang pahibalo kaninyong tahanan. So, sa atong pahimangno, no, sa atong mga kapadayon nga kanunay sa pagdala sa payong, hilabi na nga pakasinati kita karon og sunod nga pagbundak sa ulan. So, importante nga magdala kita sa payong sa atong mga drivers dira or sa atong mga motorista. Importante po nga magdala kamo sa inyong raincoat. Kay importante kayo para pod nga syempre para pod mahilayo ta sa sakit, no, especially related ra ba sa equitable health ang atong topic kapadayon hours. And also amo pong dugang pahibalo, no, kay basin po natingala sila nga no na curfew hours. So kasagara, no, matingala sila nga ang curfew hours is ana sila bag-o pa ba ni dili mga kapadayon. So kaning curfew hours dugay na ni siya nga ordinansa. So ang curfew hours nakalatid kini sa ordinance number 14 series of 2014. An ordinance amending section 1, section 2 and section 3
of Ordinance Number 398, Series of 1999, an ordinance imposing curfew hour to all minors within the municipality of Taguluan, Misamis Oriental. So, para sa first offense, mga kapadayon, is 200 pesos and 1-hour community service. Sa second offense, 300 pesos and 2 hours community service. Sa third offense is 500 pesos and 3 hours community service. So, mauni siyang mahitabo sa atong mga minors no nga naglatagaw pa dira sa ilang tag sa kabarangay. So, para po sa mailhan sa atong mga minor de edad no nga curfew na di ay, so natay ginapahigayon nga curfew alarm every 9:30 p.m. sa gabi. So gabi nasugdan na siya og pagpatingog mga kapadayon, basig natingala mo usa man ni siya linog ba ni? Usa ba ni tsunami na ba kay syempre grabe kayo kakusog ang curfew alarm, but dili mga kapadayon, mao na siya ang signal gibali nga every 9:30 start na ang curfew hours ana. So sa ato mga parents importante pod nga tagana tog giya nga ato mga bata, especially to mga minor de edad nga magstay na sa balay. Bahalag dugay na siya matulog basta naara sa balay para pod nga dili madakpan. Kay importante gid kayo ang safety sa kabatan-unan mga kapadayon. Then also, syempre ubay-ubay po na to mga nasinatian karon no. Nasayod kami sa kasamtangang kalisod nga dala sa trapiko dinhi sa atong lungsod sa Taguluan. Ang hinungdan niini mao ang mga kalihukan ug trabaho sa dalan nga gikinahanglan aron mas mapaayo ang atong kalsada. Ipagitaan kini og paagi aron maibsan ang epekto sa kadaghanan. Nangayo kami sa inyong pasensya ug pagsabot samtang padayon nga gihimo ang mga lakang para mas hapsay ang daloy sa trapiko. So daghan kayong salamat no sa atong mga kapadayon po nga kanunay gadala og or gabaon og taas nga pasensya, hilabi na po nga grabe yun kayo ang traffic no. So hangyo po nato sa mga dili pwede mo agi sa highway nga kuan gibali magsunod gid sa unsay kanang proper guidance or proper rules sa dalan. And also katong mga counter flow no, which is mo gyapon ang cause nga nung musamot ang traffic. Hilabi na ang atong bayang dalan is kanabitang dana bagid ang tulay sa lungsod sa Taguluan, mao gina siya ang agianan sa mga kanabitang muuli bitaw sa Hasaan, sa Bilya. So mao gina siya ang way gyud para makatabok sila. So that's why among gihangyo no ang atong mga kanang atong mga kapadayon no nga sa atong kabugaton sa traffic, labi na po sa atong mga drivers no to always check gyud sa ilang sakyanan, especially sa mga pedestrian o mga nanakayan no, kay dili po nato malikayan nga at atong sakyanan matimingan pag dira mahunong sa tulay. So madaot, so di ayaw mo kabalaka makapadayon kay ang atong buhatan pod sa MDRRMO Taguluan kanunay gapaning kamot pod og gaandam sa mga lakang nga angay makasulbad niini nga problema mga kapadayon. So aside sa world patient safety and also sa generics awareness month, ato po gipahigayon or sa ulog karong bulana ang Civil Service Month celebration. So grabe gyud ato mga event karon. Ubay-ubay atong mga kalihukan. So karon is atong gi-celebrate ang 125 years Philippine Service Month. So naatay tema karon nga bawat kawani lingkod bayan, lingkod bayani, puso, dongal at galing para sa bayan. So dagan kita event aside sa Civil Service Month napunta karong bulan nga Tourism Week. So para sa tumakapadayon, stay tuned or stay updated lang sa atong official Facebook page sa Miss O Radio 87.5 FM every Tuesday and Thursday para sa inyong mga updates nga angay mahibalan every 12 to 1 p.m. and also sa atong official Facebook page dira sa Municipality of Taguluan, Municipal Information Office, Taguluan, Miss Or. And basin ma'am, gusto po niyo i-boost ang inyong official Facebook page kay basig salamat nabay ka ng Facebook page ang St. Paul. So please boost for sa inyong Facebook page po ma'am. Please also like mo ang official page, ang St. Paul Hospital. Yeah, so ang napod tayo official Facebook page sa St. Paul Hospital mga kapadayon. So dira pud niyo makita kung unsa bay mga accomplishments sa maong balay tambalanan. Hilabi na nga ubay-ubay gyud ang mga kanang kaganapan dira sa ilang
sa maong hospital. Kay makita gyud nato nga sila kanunay gyud nga hiusa para pod nga makahatag og maayong serbisyo sa ato mga katawhan nga bunagop dira sa maong balay Tambalanan. So time check kapadayon R. Time check, alas 12:53 na mga kapadayon. So, alas 12:53 na mga kapadayon. I hope nga ang ato mga kapadayon humana og pagpaniud to kay kita na pud karon ang maniud to kapadayon R. So sayo-sayot mo humana ang atong programa karon mga kapadayon kay humana pud ang ato mga humana na pud nato na pangutana ang angay nato mahibal-an kabahin sa Generics Awareness Month and World Patient Safety. Yes, and also sa kusabay mga announcement pa karong bulana. So, sa sunod nato, magkita-kita na punta mga kapadayon sa atong sunod nga higayon sa atong programa nga mao ang Padayon Taguluan. So, kini ang inyong nakauban sa kahanginan, Kapadayon MJ Aranilia. O kini si Kapadayon R. Rayos. Alang sa marasigon nga pagpanerbisyo sa katawhan, Padayon Taguluan. Kini nga programa binayran kung unsa mga pulong, tupiko o isgutanan niini nga ilang ipagawa sa kahanginan. Walay labot kini nga istasyon ug ang tigdumala nini. Daghang salamat. Gikan sa tunga-tungang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa Miso Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mobalita, moalagad ug mulingaw. Ang Miso Radio adunay gikusgon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.